Alam nyo ba na may mga baryo na parang kwento ni Lolo? At parang kinuha diretso mula sa fairy tale at fantasy movie. Nakabaon sa bato, nakabitin sa bundok, at minsan may lumulutang pa sa tubig. Kaya kapit lang dahil dito sa Tito Jones TV, travel na may tawa, history na may punchline. Tito Jones TV. Welcome sa Hallstatt. Dito pa lang, pakiramdam mo parang nagbabakasyon ka sa painting ni Vincent van Gogh. Pero teka lang, pero di lang ito tungkol sa ganda ng bundok at lawa, kundi sa asin. 7,000 years nang kumakayo ng mga taga Hallstatt dito. Mga bahay nila dikit sa bundok, parang kinabit gamit ang may tiban. May ilog na dumadaan mismo sa likod ng bubong, tapos diretso na sa lawa. Kaya kung may water bill ka dito, baka automatic naka-direct debit na kay Mother Nature. Next stop, Lauterbrunnen, Switzerland. Dito mo mararamdaman na parang lumakad ka papasok ng Middle Earth. Si Tolkien mismo dumayo dito noong 1911 at nadala ang Lord of the Rings vibes. Imagine mo 72 waterfalls sabay-sabay, cowbells pa ang background music. Para ka na sa Spotify playlist ng kalikasan. At yung talon parang buhok ni Rapunzel na binaba mula sa bundok. Pero hindi mo na kailangan umakyat kasi lahat ng daan dito parang hagdanan ng langit. Eto naman, Chef Shawen, Morocco. Lahat ng pader, pintuan at kisame kulay blue. As in parang diniliver ng Grab Rider galing sa Sunrocks Factory. Sabi nila para daw hindi lapitan ng lamok. Kung ganito kagandang lugar, kahit lamok baka mag-Instagram pa bago sumipsip. Pero iba pa rin ang aura dito. Parang malamig sa ulo. Bagay sa mga taong laging ini-stress ng kapitbahay nilang si Aling Bebang. Kung gusto mo ng heavenly vibes, welcome sa Meteora. Mga monasteryo literal nakapatong sa bato. Parang diniposit ng Diyos mismo sa bundok. Yung village sa baba sobrang tahimik. Parang noisy chismis free zone. Kapag umakyat ka sa trail, mas lalong tumitigil ang ingay. Ang maririnig mo lang hangin, kaluskos ng dahon at hinga mo na parang pagod ka na. Kaya kung naghahanap ka ng lugar para makapagmuni-muni, walang istorbo at wala ring signal. Tara naman sa Brazil. Parati ang pangalan. Pero wag kang malito, hindi ito cocktail drink. Ang baryong ito nilalamon ng dagat tuwing high tide. Isipin mo bahay mo, biglang magka-aquarium sa sala. Pero ang ganda ng reflection sa white walls nila, parang Instagram filter na natural. At kahit ganito ang setup, chill lang ang mga tao. Parang wala lang. Sanay na sila na yung bahay nila ay may libreng car wash, courtesy of Atlantic Ocean. Ito naman ang Rio Maggiore sa Italy. Isa sa mga Cinque Terre villages. Mga bahay na nakapatong sa cliff na parang Lego na minadali. Ang mga kulay parang giant chalk pastel na na-turn over. At may train na dumadaan mismo sa ilalim ng bundok. Pero kahit may modernong train, feeling mo pa rin isolated. Dito mo marirealize na minsan mas colorful pa ang bahay kaysa sa love life natin. Sa bansang Georgia, may village dito na Guli. Punong-puno ng medieval towers na parang Lego na ginawa para sa depensa laban sa mga nagre-raid. Yung mga tower na yon tinatawag na Koski. Dati ginagamit bilang protection pero ngayon parang Instagram prop na lang. At kapag taglamig, grabe ang kalsada nagiging putik. Tapos biglang naglalaho sa snow. Kung di ka marunong mag 4x4, yari ka. Balik tayo sa Rio Maggiore, Italy. Isang baryo na nakapatong sa cliff na parang ready mag-slide papunta sa dagat. Mga bahay nila ay stuck na parang Jenga na hindi pa natutumba.
Tapos may marina pa sa baba na parang secret hideout ng mga barko. Kung gusto mo ng romantic vibes na may halong takot na baka mahulog yung bahay sa dagat, eto na yun. Narinig nyo na ba ang Positano? Sikat sa Amalfi Coast, Italy. Ang mga bahay parang stairway papuntang dagat, nakapalibot sa lemon trees at jasmine flowers. May dumadaang barko daw noon na nakakarinig ng boses na sumisigaw ng posa. Tapos biglang silang tumitigil dito. Kung ako kahit walang sumisigaw, titigil talaga ako. Ang ganda eh. Parang para sa couples na gusto ng romantic escape o para sa mga single na gusto magpanggap sa Instagram. At para sa ating pang-10, ito na ang Burano, Italy. Mga bahay sobrang colorful, lahat ng shade ng Crayola nandito. Pero hindi lang arte-arte ang kulay. Noon ginagamit daw ito ng mga mangingisda para mahanap agad ang bahay nila kahit sobrang foggy. Kaya kung bangengi ka galing sa inuman, madali mong maaninag ang bahay ni Kumare. Balik tayo sandali sa Chefchaouen kasi ibang level talaga tong Maze of Blue. Imagine mo buong baryo parang bagong pintura ng Boysen na walang tigil. Sobrang higpit ng blue team dito. Kahit lamok nalilito kung saan didikit. Kung may asawang galit sa'yo, huwag kang matakot. Maliligaw siya sa dami ng eskinita. Kung mahilig ka sa Instagram, ito na ang Manarola. Mga bahay nakapatong sa cliff. Parang chalk pastel na tinapon ng bata sa pader. Mga bangka nila nakapark sa kalsada mismo, hindi sa dagat. Kaya kung magtatanong ka kung saan ang parking, sagot nila sa tabi ng tindahan ng gelato. Sunod, Iya sa Santorini. Dito yung tipong kahit yung araw, nagbabayad ng renta para tumambay tuwing sunset. Mga bahay nila whitewashed na parang kinulayan ng zone rocks, tapos may blue domes na parang profile pic. Pero ingat lang kung di ka sanay sa hagdan, baka maunak sa dagat kaysa sa sunset view. Sa Clema, Greece, walang masyadong arte. Fishing village lang pero may kakaibang vibe. Tahimik, maliban na lang kung may sumigaw ng ma. Anong ulam? Kung gusto mo ng break sa ingay ng lungsod, dito ka na. Wala kang maririnig kundi tunog ng dagat at huni ng mga ibon. Kung kanina sa Chefchaouen, puro blue, sa Jodhpur, India, mas hardcore. Isang buong lungsod ng indigo houses. Sabi nila pinanturahan ng Brahmis para daw cool sa init ng disyerto. Pero sa totoo lang parang minarkahan lang nila para wag sila singilin ng kuryente sa aircon. At syempre sa gitna nakatayo yung Mirangar Fort. Parang giant na Guardia Civil ng lahat ng bahay. Dito naman tayo sa Albania. Gjirokastër ang tawag. Isang stone city. Lahat ng bubong bato. Lahat ng dingding, bato. Lahat ng kalsada, bato. Si Senator Bato na lang ang kulang. Parang Minecraft pero wala kang pickaxe. Ang ganda, may pagka-medieval vibes. Parang naglalakad ka sa history. Kung tatamaan ka ng bato dito, sure na antik na yon. Eto, Cochem sa Germany. Imagine nyo may kastilyo sa ibabaw. Tapos mga bahay na parang gingerbread sa baba. Parang buong village ginawa lang para sa pelikula ng Disney. Kung di ka naniniwala sa fairy tale, punta ka dito. Baka kahit ikaw bigla maging prinsipe o prinsesa. O baka dwarf lang, depende sa height. Diretso tayo sa Japan, sa Shirakagawa-go. Mga bahay nila parang giant na sombrero. Gasho Sukuri ang tawag. Ang bubong sobrang tarik para di matrap ang snow.
Isipin nyo kung dito ka nakatira, para nakahudi ang bahay mo ng buong taon. Ang cozy sa loob, may fireplace pa. Perfect sa winter. Pero yun nga lang, baka maubos ang firewood mo kung puro ML ka lang sa gabi. Balik tayo sa Greece, sa Meteora. Isipin nyo, monasteryo nakapatong sa ibabaw ng malaking bato na parang skyscraper na gawa ng Diyos mismo. Yung village sa baba sobrang tahimik, parang do not disturb mood. Walang ingay, walang tricycle, walang chismosa. Pag umakyat ka sa trail, mas lalong lumalakas yung silence. Ang maririnig mo lang, hinga mo na hinihingal. Eto na ang grand finale. Kite-Horn ng Netherlands. Kilala bilang Venice of the North. Wala silang kalsada, puro canals lang. Kung sa atin may habal-habal at tricycle, dito naman bangka kap. Ang mga bahay nakatayo sa gitna ng damuhan, parang fairy tale cottages na may sariling tulay. At kung may delivery ka ng Shopee, aba, idadaan sa bangka. So yun, salamat sa pagtambay. Kung gusto nyo pa ng ganitong kwentong barbero travel, subscribe na sa Tito John's TV. Shout out, Cap Cleaning and Ukay-Ukay Hunting, Emong Tigas ng Bulacan, Lenny Claire Sabardo, Elijah Bugsi, Mera Flor Maranon from Kuwait and to Claire from Pasay, Gam MTV from Cebu City, Julius King MCGI, Felipe Ramos from Urbistondo, Pangasinan, at kay Ernesto Antig from Tanawan, Batangas. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.